So mga tol, puspusan na po ang pag-iinsayo ni former 3 Division World Champion General Casimero sa bansang Japan. Paghahanda niya sa laban sa October 25 sa Kyrgyzstan, kalaban ng Japanese na si Kunosuke Kameda. Nagpakita nga po na malalakas na suntok si Casimero sa mid-session nila ng kanyang head trainer at kapatid na si Jason Casimero. Tumatakbo nga din po si Casimero mga tol sa lungsod ng Japan para patatagin ang kanyang stamina. Pero mukhang malaki talaga ang kumpiyansa sa sarili na makakalaban ni Casimero na si Kameda. Natatalunin niya ang pambato natin. Sa isa po kasing report mula sa Japan, binunyag ni Kameda ang game plan niya kung paano niya tatalunin si Casimero. Wika ni Kameda, gagayahin daw niya ang estilo ni Inoue sa laban ni Inoue dito kay Akhmadaliev. Yung estilong hit not get hit, gagamitin daw niya yung paa niya para manalo. Aminado naman daw siya na malakas itong si Casimero, pero maliit daw para sa kanya itong si Cuadro Alas. Kaya pagdating ng second half, doon na daw niya bubulihin itong si Casimero. Gagamitin daw niya yung laki niya. Sumukang papagurin muna ni Kameda si Casimero mga tol, at hindi ito makikipagsabayan sa early rounds. Pagpagod na si Casimero, doon siya aarangkada. Dagdag pa nga po ni Kameda mga tol, gusto daw niya talunin si Casimero ng easy lang. At kapag natalo daw niya si Casimero, next year, gusto niya bumawi kay Luis Nery. Gusto daw niya ng rematch kay Nery, o kaya naman ang laban dito kay Kazuki. Kapag nanalo daw siya dyan, yan na daw ang pagkakataon niya na tumaas sa ranking sa featherweight at mapalaban siya sa World Championship. Gustong gusto umano niya maging World Champion sa featherweight, at kapag naging World Champion na daw siya, eventually, aakyat daw itong si Inoue sa featherweight, at yun na daw ang chance na makalaban niya ang The Monster. Hindi daw imposible na hindi niya makalaban si Inoue kapag ganyan ang nangyari. Sa kabilang banda naman mga tol, puspusan na din po ang paghahanda ng isa pa nating pambato na si #1 contender sa WBO Super Bantam na si Karamis Martin. Lalaban siya ngayong October 29 sa Smart Araneta Coliseum, paggugunitan ng 50th anniversary ng Trilla in Manila. Makakalaban niya ang dating tinalo ni Inoue na si Aran Dipain ng Thailand. Nagpakita nga po na malaman ni Pacquiao na bilis si Karamis Martin sa shadow boxing niya, at pinapatibay din po niya ang kanyang bodega para hindi siya basta-basta titiklop pagdating ng pukpukan ng laban. Sa interview kay Martin ng PTV Sports, hindi niya iniintindi yung mga sinasabi ng ibang boxing fans na kailangan daw niyang in-knockout si Aran Dipain katulad ng ginawa ni Inoue para masabing kayang-kaya niya na si Naoya Inoue. Paliwanag ni Martin, may kanya-kanya daw strategy ang bawat boksingero. Hindi naman daw lahat ng laban niya kailangan knockout. Kapag may pagkataon daw na in-knockout niya si Dipain, bakit daw hindi? Gagawin daw niya yan. Pero para madaliin daw na in-knockout niya si Dipain bago mag 8 rounds, hindi daw lahat ng tao susundin niya. May strategy daw sila bawat round, at yun ang susundin niya.